Okay, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para mag tutorial ng ating SketchUp. Okay, first thing na gusto kong ituro sa inyo is yung pag uh, on ng ating styles. Kasi later on, baka meron tayong ma-encounter na gusto nating makita yung kanyang mga ibang edges dito. So, meron tayo nito. Yan, bababa ko to. Itong styles na to. Yan. So, pag titignan nyo, pag clinic ko yan, magkakaroon ka ng x-ray. Makikita mo lahat yung nasa loob. Okay, meron ka din ditong back edges. Ibig sabihin, dun lang, yung mga edge lang yung mga naglalabasan, yung mga nag-hidden lines, yung ating mga nasa likod. And then we have also wireframe. So, lahat nung nakikita mo, purong parang linya-linya lang siya. Okay? And then, pag in-off natin to, babalik siya dito sa may solid. Balik natin yan. Ito naman yung hidden lines. Okay, makikita mo lang yung ganyan, ganyan yung itsura niya. And then we have shaded. Okay. Ano lang yan, shaded lang na may may shadow siya. And then we have also yung shaded with texture. Wala pa kasi tayong texture, so wala pa kayong makikita ng texture diyan, pero lalabas yung texture niya pag naglagay kayo. Halimbawa, sabihin natin, open natin 'to, click natin dito sa kabila. Kuha tayo ng metal. Ito. Yan. So, meron yan. Pag pinunta natin dito sa kabila sa shaded, mawawala yon. Okay, ibig sabihin lang ng gray na yan is meron siyang texture. And then pagdating dito naman sa monochrome, yan, ganyan lang siya. Monochrome lang. Black and white lang siya. Okay, so balik tayo dun sa ating ginagawa. Mas okay na shaded with texture na lang. So, i-control Z na lang natin yan. Tanggalin natin yung kanyang kulay. So, ngayon, ituturo ko naman yung paggawa ng ating windows. Okay, so simulan na natin. So dito sa Windows, kailangan meron pa rin kayo nung floor plan nyo na meron yung left, yung front, right, rear at saka yung ating left elevation. So dito muna tayo sa front elevation natin. Okay, move natin ng ganyan. Then gawa tayong rectangle. Pagdating dito, rectangle yan. Okay, so unahin natin yung moldura niya. Okay, and then i-delete natin to and then i-pull natin siya. Click natin tong pull na yan. Itong na to is nasa 100 mm. Yan. And then ang gagawin natin is i-component natin. G lang naman yan. Pag click yung G, kung minsan nag-automatic siya, pero yung mga ibang style natin, nag-aas pa siya ng pangalan, pero sa akin kasi nag-automatic na siya na nag-component. And then, pwede nating i-hide muna to. Yan, and then gagawa tayo nung kanyang bintana na talaga. So, yan. And then, kunin natin itong mga to. Yan, titrace lang natin sila. Then, later on, tatanggalin natin. Later on, tatanggalin natin yung mga yan. Yan. So, di-delete natin itong mga to. And then, ipupull ulit natin siya ng sabihin natin nasa 50 mm. Okay, and then, i-component ulit natin yan. So, naka-component na siya. Ngayon naman, dito sa taas, move natin yan. Dito sa taas, maglalagay na tayo ng ating tag dito yung glass. Okay, so rectangular yan. 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 I-pull natin to. Sabihin natin 6 mm. And then, G. Okay, so i-move natin to. Dito na natin makikita yung ating yung x-ray na yan. So, i-move natin siya ng gitna. Dito na natin siya magagamit. Yan, sa gitna na yan. Okay? And then, kakopya natin. Pag kinopya nyo, click nyo lang yung control. And then, click and drag. Okay, pwedeng hand ulit yan. And then, move. And then, dito. So, yan yung ating, check natin yan para makita nyo.
Yan yung ating glass. Para makita natin na glass yan, maglagay na agad-agad tayo ng ating texture o yung material natin. So, sabihin nating window coverings, hindi. Glass and mirrors. Okay, so yung transparent na lang, itong translucent na lang with sky. Yan. So, next is eto naman. So, magre-rectangle ulit tayo dito. Copy natin yan papunta dyan, and then itong isa din. Yan. And then, di-delete natin to, and then ipo-pull natin siya. Pull, sabihin natin 30 yan. And then, gawin natin siyang component, and then gawa tayo ng rectangle ulit para dun sa glass niya. Yan, and then ipo-pull ulit natin to ng 6. And then, select natin siya ulit, and then G. And then, lagay na natin siya ng material. And, ngayon, ilalagay ulit natin siya ng X-ray para ma-move natin siya sa gitna. Yan. Then, afterwards, tanggalin natin to. Afterwards niyan, pwede mo pa ulit itong i-component ulit para pagkasama na sila. So, naka-component na yan, and then, move copy natin silang dalawa. Control, yan. Move, and then, dito naman. Okay. So, since yung ating is sliding door, sliding window, kailangan natin itong itaas. So, move natin to, kunin natin yung ito, tapos itaas natin siya ng konti dito. Yan. Okay. So, close natin yan. So, ganyan yung sliding natin. And then, i-move natin to dito. So, control move natin siya. Move. Then, click control. And then, i-move natin to para makopy natin siya doon. Okay. Then, next is unhide natin yung last. Yan. And then, i-group natin siya. Or, i-component natin siya. So, group. So, isang buo na yan. Gagawin natin, papatayin natin siya. So, i-rotate natin naman ngayon. Yan. So, yan, pag ganun. And then, 90 degrees na rotation. Yan. And then, next is, nandito siya. So, i-move natin siya ngayon dito. Move. Dito. So, hindi siya dapat ganun. So, ito dapat yung nandyan sa may baba. Ganyan dapat siya. So, i-move natin ng konti ito sa gitna. Yan. And then, yung cornice kasi niya is dapat nasa labas. So, i-select natin yung kanyang ito. I-move natin to dito. Paano ba yung move nito? Yan. So, nakagawa na tayo ng ating bintana. Ngayon, pare-parehas kasi yung mga bintana na to. Pare-parehas na yan. So, ang gagawin lang natin is, isi-select natin to, and then, i-rotate natin siya. Rotate natin, and then, click nyo lang yung control. Yan. Ano na siya? Kakopy na siya. And then, move natin yan papunta dito. Yan. Tapos, ito. And then, move natin to papunta dito. Then, control, move, papunta dyan. Yan. So, may bintana na tayong 3. Okay? Dito naman tayo sa may pintuan. Okay? Since dito sa pintuan is meron na tayo dito. Ito. So, dito naman yung sisimulan natin. So, click natin dyan, papunta doon.
Ah, and then, ito, papunta dyan. And then, i-delete natin yan. Ay, ba't na-delete? Okay, so, rectangle ulit, papunta dito. Yan. Ito, i-delete natin yan. Then, pull natin to ng sabihin natin nasa 150. Yan. And then, i-component natin siya. Para hindi siya, Then, gawa ulit tayo ng rectangle. Click nyo dyan, papunta dito. And then, ipupull natin to ng, sabihin natin nasa 50. Yan. Okay, and then, component natin siya. And then, move natin sa gitna to. So, ito ganyan. And then, component natin sila. Yan. And then, i-rotate ulit natin to. Parang dalawa yung ko. Okay, anyway. Rotate natin yan, papunta dun. And then, i-move natin to papunta dun sa may ating pintuan. So, yung pintuan natin is dito, move natin yan. Papunta dito. Yan. Move natin siya dito. Ayan. Move natin siya konti dito. Mataas. Ang ba itsura ng pintuan? Okay. Nakataas nga pala siya. So, i-move natin to ng taas. Diyan, punta dito. Kasi itong part na to, yung flooring natin is mataas siya papunta dito sa may yan. Ganyan pala yung flooring natin. So, ganyan yung ating So, pag ito is gusto nyo siyang lagyan ng door jump, okay? We have one way of doing is yung gagawa tayo ng sarili nating door jump or kukuha tayo dun sa 3D warehouse. So, for now, gawa muna tayo ng sarili natin. So, subukan natin ito. Bilog na yan. And then, mag-rectangle tayo dito. Pag ganyan. And then, i-delete natin to. Yan. And then, meron kasi tayong extensions dito. Ito, 10-bit tools na to. Okay. So, draw tayo na okay. Palabasin natin itong 10-bit tools na to. Kasi meron tayong dito. Yung revolve. Ito yung gitna niya. Yan. So, nagkaroon tayo ng revolve tool dyan. Kaso, pag minove ko to, ayan. So, pag minove ko siya, saan na siya? Ayan, move natin siya dito. And then, sa taas. Ba't ayaw mo move sa taas? Move. Ayan. So, delete na lang natin to. Kasi nasa baba pala yung yung kanyang So, delete natin to. And then ito, i-mirror natin siya papunta dito. Or kahit hindi na pala. Kasi, ano lang naman yan. Tataas natin. Delete natin to. Yan. So, ito yung door jump natin. And then, i-group natin sila. Or i-component natin sila.
Ay, may nasama. Ay, nasama. Anyway, and then, gawin natin siya lang wood. Hanta ng wood natin. Ayan. May pintuan na kayo. Kaso ito kasi stainless to dapat eh. So, palitan natin siya ng metal. Hanapin natin yung stainless. Yan. So, yan na yung ating pintuan. So, ito na yung ating discussion for today. So, hopefully, may natutunan kayo dun sa ating tutorial for today. So, next time, ang tuturo ko naman is kung paano siya mag paano mag-download ng ating mga plugins at paano mag-download dun sa ating mga 3D warehouse. So, bago kasi tayo makakuha ng mga free na mga models sa ating 3D warehouse at saka mga plugins para mapadali yung paggawa natin, we must also know how to make them para baka sakali makagawa kayo ng models nyo na um, pwede ring ibenta dun sa online. So, hanggang dito na lang muna. Hopefully, may natutunan kayo. Salamat and have a good day everyone.